Sa ibang balita, dumulog na sa Korte Suprema ang ilang personalidad para ipawalang bisa ang 2025 national budget. Si MJ Mandihar sa report. Inihaina nitong Lunes, January 27, ang petisyon na ipinapawalang bisa sa Korte Suprema ang 2025 national budget. Sa Facebook post ni Attorney Vic Rodriguez, makikitang hawak nito ang opisyal na kopya ng petisyon. Kasama nito si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na isa rin sa mga pumuna sa mga blankong line items sa BICAM report ng 2025 national budget. Tinawag din nila ang 6.352 trillion budget ngayong taon bilang the biggest money heist o pinakamatinding pagnanakaw sa bansa. Pinitik din ng mga ito ang mga senador at congressman na hindi tumutol sa pagpasa sa national budget at binansagang mga kasabwat sa umunoy pagnanakaw. Nauna namang sinabi ng acting chairman ng House Committee on Appropriations na si Congresswoman Stella Quimbo na walang blanco sa 2025 BICAM report at may pagpayag naman ng technical staff ng Senado at Kamara para ayusin ang typographical error sa BICAM report. Pero sa panayam ng SMNA News ay kinontra ni dating Budget Secretary Wendell Avisado ang dahilan ni Quimbo. Ang sinabi lang doon yung mga typographical errors and those that would require simple correction, but certainly not to fill in the blanks specifically for budget appropriation or allocation. No? Kasi wala nga doon Iginit naman ng mga petitioner na pirmado, ratipikado at inihain bilang enrolled bill ang final bicameral conference committee report na puno ng blanco. Kung ganun, walang amount sa bicameral conference committee report in terms of appropriating certain figures or amounts for specific departments. Nabanggit ko nga kanina yung DA, NIA, tsaka PCA. Paano nagkaroon ngayon ng amount yan at na-filled up yung blank or blanks doon sa enrolled bill? Who did it and who ordered that such be done? Sa doon ni Avisado na may kapangyarihan sana ang Pangulo ng Pilipinas na i-veto ang mga questionabling items sa BICAM report. Pero naaprubahan as is ang BICAM report kahit may mga nauna ng panawagan sa presidente na suriing mabuti ang budget bill. The President would have exercised diligent efforts. Nauna namang nanawagan kay Executive Secretary Lucas Bersamin, si Presidential Sister, Senator Amy Marcos, na huwag gayaan ng kapatid niya na si Marcos Jr. na pirmahan ang tinawag niyang very bad budget ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.